So, good day, everyone. Today, we will be having our brainstorming regarding the post-harvest current issues in the Philippines. So, we all know that Philippines is known for its rich agricultural and fisheries industries. That is why also Philippines faces persistent challenges in managing post-harvest losses across various commodities. And today, we'll be having a suggestion of topics that addresses these issues. And since having this brainstorming is crucial to evaluate the context, the relevance, and its potential impact on our society. So now let's have the suggestion of topics. Anyone who wants to start, go. Ayun, yung topic ko parang ano siya, tawag dun, post-harvest loss siya sa onion, mangoes, onion, tomato, and mangoes nga. So, ang nangyari doon, parang yung mga crops na yon hindi siya na-export ng maayos. Halimbawa, yung sa mangga, yung Pangasinan to Manila route nila, parang super poor nung transportation. And then, yung kanilang mga storage, yung ganon, talagang hindi sila nakakapag-focus doon. Parang poor yung performance nila. Kaya nagkakaroon ng post-harvest loss doon sa tatlong crops na yun. Ayun lang. Go, ate. Ang Anong, suggest ko naman ay about sa post-harvest losses in terms naman ng fishery industry sa Pilipinas. Yung napili kong reference na pinagkunan ko, masyadong vast yung informations niya, tsaka buong Pilipinas, yung buong sakop niya. So, i-generalize ko na lang or isa-summarize ko yung buong uh, research study na to. So sinasabi doon na estimated na 3.98% ng mga captured commodities na naa-assess sa mga landing site at 0.44% naman sa mga wet market ang nalolos gawa ng mga market force losses na nag-equate naman sa total financial loss ng 480,000 Philippine peso. So, ang mga major contributing factors nito, first is oversupply kasi 'di ba may mga season nga naman tayo na may malakas yung gantong klaseng fish, maraming huli, ganyan. Syempre, yung iba doon nagiging oversupply, hindi naman lahat nako-consume. Hindi rin naman lahat na i-process. Then second is yung kagaya din nung kay Lori kanina na limited market access. Gawang, syempre may mga specific na klase tayo ng mga fisheries and mga aquatic seafoods, mga ganyan na doon lang sa specific place na yon nakukuha. Gaya ng tawilis dito sa Batangas. Sa Batangas lang may tawilis pero sa ibang part ng Philippines ay wala naman. Hindi naman lahat ng tawilis ay naabot dun sa ibang part ng Pilipinas and hindi naman lahat ng tawilis ay naiidala natin sa ibang part ng Pilipinas. So, isang reason kung bakit nagkakaroon ng losses is yung limited market access. Second, yung pangatlo naman ay yung lack of infrastructure kasi kulang nga yung mga cold storage facilities natin tsaka yung production ng ice, hindi natin i-transport yung oversupply natin papunta dun sa ibang lugar. Kasi oversupply na nga tayo sa lugar na to pero wala naman tayong supply dun sa kabila. Isang reason dun ay yung lack of infrastructure natin, hindi natin siya may transport ng ayos kasi kulang nga tayo ng mga facilities. Then yung mga, kagaya na nasabi ko kaganina, limited processing techniques. Kaya siya nalolos kasi hindi natin siya nai-process ng ayos. So, ang nagiging impact nito, bumababa yung retail price niya and kawawa naman yung mga natin, mga mangingisda kasi pinaghirapan nila yun yet bumababa yung price nung hinuhuli nila dahil sa sobrang dami nga nung nahuhuli nila. so, anyone gusto pang mag-suggest ng topic? Ayun, Vince, go. Ang sa akin naman ay post-harvest issue din siya. Parang
pumapasok doon yung solid waste. Ayun, so ang title ay Solid Waste Management and Reduction of Agricultural Post-Harvest Losses Using Cold Storage Perception of Farmers in Benguet, Philippines. Ito ay 2019 study. So, parang pumapasok naman dito is kaya nagkakaroon ng losses when it comes sa mga vegetable crops or yung mga perishable crops, especially sa Baguio, like mga cabbage, lettuce, broccoli, and tomatoes, is one of the common issue is parang yung mga nasisira na mga vegetables ay parang nagiging waste na lang. And ayun nga, ang parang pinaka ina-address dito is kung paano masosolusyonan. And based nga sa title na yung paggamit ng mga cold storage facilities kasi yun nga lang ang challenge, ang isa sa mga issue kaya hindi siya matugunan is based on sa study ay mahal. Yan, hindi masyado kaya ng government na local government na mag-avail ng ganun type ng mga or mag-acquire ng ganong facilities. Kaya isa sa mga issue when it comes sa mga crops na tinatanim doon sa Baguio. And ayun nga, if ever na masolusyonan yung ganun, syempre, mare-reduce natin yung waste doon sa Benguet and as well, mas may improve din yung quality ng mga vegetable crops and as well, mas mapaprolong yung shelf life nila. Ayun ang topics na suggest ko. Go, Jen. So ako naman, ang na-research ko naman is yung about sa oversupply ng kamatis sa Ifugao and sa Nueva Vizcaya. Since sobra-sobra yung naani ng mga farmers doon na kamatis, hindi na nila nabebenta sa tamang presyo. So kung dati 15 to 20 pesos per kilo ang benta nila, ngayon bumaba siya ng 2 pesos hanggang 5 pesos na lang. Wala kasi masyadong buyers since ang supply chain nun ay naapektuhan din ng pandemic. So, kaya kailangan talaga nilang ibaba yung price para lang mabenta. So, imagine yung pagkalugi ng mga farmers noon, di ba? So, yung iba nga nasisira na lang dahil sunod-sunod yung supply. So, ayun, yun lang yung na-research kong topic with regards sa post-harvest losses na kailangan nating ma-address and mabigyan ng solution. So, ako naman is ang nahanap kong pwede nating topic is post-harvest losses of rice farmers in Southern Mindanao. So, dito is alam naman natin na may mga losses every stages ng pag nagpo-post-harvest. And nakita ko dito na every stages na yon sobrang laking losses na nangyayari na from handling at harvesting, threshing, drying, transport, and distribution. Tas pagdating din ng storage na yung mga pest and disease ay uma-attack and nagkakaroon din ng spillage, contamination. Tapos, sinasabi din na during primary processing is dun siya pinakamataas talaga yung losses. And 'di ba alam naman natin na hindi naman biro yung ginagawa ng mga farmers sa pagtatanim ng mga palay para may makain ang bawat isa. So, parang kailangan natin talagang bigyan ng solution and action na yung mga losses na yun is mapunta into a better na napapakinabangan ng maraming tao. And with that, yun pa lang, issue na yun na bakit hindi natin solusyonan sa mga like simple magkaroon ng trainings for farmer or yung support ng government sa kanila para mas ma-utilize yung mga losses na yon. Like, nagpo-provide ang government ng mga um,
technologies para mas ma-utilize nga yung mga losses na yun. Then, pwede ding magkaroon ng yung research and development para magkaroon sila yung mga farmers ng additional information sa mga possible pa nilang maging solution towards those losses. And, yun lang. Baka may maidadagdag kayo. Ayun, dagdag ko lang dun sa sa rice. Nagkita kasi ako ng balita sa business. Sabi daw, average na post-harvest loss ng rice is more than 7 billion pesos per year. Sabi ng BA or ng Department of Agriculture. Ang pinaka tinuturo nila na issue is yung infrastructure. Kulang daw tayo sa cold storage compare sa Vietnam, China at saka North American countries. Sobrang liit. Although ang dami natin napoproduce na rice sa bansa, nahihirapan tayong i-store. Another pa ay tinuturo nila is yung El Nino na dumaan. So, to update lang, ang balita na to is last June 2024 lang. So, very recent lang to. And then, from another study na nakita ko, ang nahihirapan ang Pilipinas mag-adapt ng improved post-harvest facilities. Tapos nakita ko na common sa atin is yung issue sa infrastructure, road to market, cold storage, tsaka most importantly yung farming techniques para ma-improve yung pag-preserve at saka pag-i-improve ng crops natin. Tapos, kadalasan nga, ito yung hindi natin maiwasan yung environmental loss na nangyayari tuwing anihan dito sa atin, sa Pilipinas. May i-a-add lang din ako dun sa sinabi ni Edje. Kasi may isa rin ditong parang pinag-usapan na rin to sa Congress. According sa Department of Agricultural Chief, around 12.7% to 15% of rice production is lost due to lack of post-harvest facilities. Bakit nga? Kasi kaya naman natin mai-address lahat ng solution kung meron namang budget na naiilaan. Merong budget, tas isa pa dun sa pinag-usapan nila, parang ang laki ng budget na ibinibigay ng government sa pre-harvest tsaka during harvest, pero kulang yung budget na ibinibigay nila para sa post-harvest. Kaya karamihan sa mga naaani na bigas, kung hindi siya nai-transport ay nabubulok na lang siya tas binibenta sa napakababang halaga para wag lang siya totally masayang. Yun. So ayun, since kailangan nating mag-come up sa iisang topic, uuna na akong mamili sa mga topic na sinuggest natin. So, sa tingin ko mas better na, for me, napiliin natin yung issue about sa rice. Though lahat naman ng mga products na binanggit natin na nagkakaroon ng losses at kailangan nating i-address, para sa akin mas magandang mag-focus tayo dyan sa post-harvest losses sa rice. Kasi yung rice production, isa yun sa pinakamalaking sector of agriculture dito sa Pilipinas, di ba? And almost lahat naman ng tao, yan ang pinakaunang kinokonsume. So, once na magkaroon ng problem dyan, basically, apektado tayong lahat kasi pwedeng magbago yung presyo ng bigas, tayong consumer, para sa ating mga consumer. And most importantly sa mga farmers kasi for sure apektado ang kabuhayan nila dyan. So, ayun lang for me. Ako din, for me, mas magandang i-focus yung post-harvest sa rice kasi sa atin is dito sa Philippines, mahalaga talaga ang rice sa ating buhay. Kaya yung post-harvest dun dapat mapagtuunan din ng pansin. Yan lang. Agree ako dun sa sinabi ni Je tsaka ni Lori kasi ang mga Pilipino,
kahit nasa ibang bansa man tayo, hindi natin kaya mabuhay ng walang bigas sa meal natin. Kumbaga ganun. Kaya dapat pagtuunan natin ng pansin yung post-harvest losses ng mga rice natin. So, yun. Ah, Ayun, go. Ikaw na, sige. Vince. Ayun nga, go na din ako sa topic na yan, sa topic number 5. Kasi alam naman natin na ang bansa natin, particularly in Asia, malaki ang plantation natin ng palay. So dapat, yun, mas i-emphasize natin yung issue na yan para yun, mas solusyonan natin. So, yun. Yan din yung pinaka na ano kong topic. Kasi nga, 'di ba? Yun nga, given na palay ang parang pinaka kino-consume ng mga tao. So, yung why not bigyan nating pansin yung from that simple problem is tayong mga future or future food engineers is yung mga ganitong topics is na papag-usapan na natin and na-open na tayo mismo yung nagsa-start kung paano ba siya magkakaroon ng solution na hindi lang wala alam natin yung issue pero wala naman tayong ginagawa. So paano yun magkakaroon ng solution? So yun, kaya yun napili ko. Ayun, sa ano rin, sa rice din ako. Inopen ko yung nakita ni Ivy. Nakita ko, ang common cause talaga ay yung sa profitability, yung benta. Ang nangyayari kasi mataas ang input cost tapos mababa ang bili. So talagang mababa pag binebenta. So siguro magbe-benefit sila kung additional training. Tapos, yun nga, road to market, cold storage. So basically yung infrastructure para i-support yung agriculture natin. So papasok na din yung budgeting from the government din ng post-harvest para magkaroon din ng mag-set aside din ng portion for that. So ayun. So I guess since agree naman tayong lahat sa issue ng rice, I guess piliin na natin 'to at saka gawa natin 'to ng papel. Go na yan. So that's it for our brainstorming. Thank you po.